So ayan mga kababoy, na andito ako ngayon sa bahay ng aking pamangkin. So meron tayo ditong Gibbon Back to project na biik noon na nanganak na rin ngayon. Yuhu, tao po. So wala nga pala dito yung mag-asawa, nandito daw yung mga bata. Neng, walang tao. So ayun, doon pala nakakulong si Tekia, kaya titingnan ko na lang. So yun po yung ating isang Gibbon Back to sa ating proyekto. Ate Amba, ba hindi ka kasama na yung mama at papa? Halika, interviewin kita. So nanganak na yung ating si Mama Pigtekia na napanood nyo din sa aking video na kasama sa ating Gibbon Back to. So bisitahin natin. Ang alam ko, ang bake nito ay nung una sabi nila 7, naging 8 nga kasi after ng 1 week may lumabas pa daw isa. So muntik pa madisgrasya yung kanilang inahin. And sa awa naman ng Diyos ay nakasurvive. At meron siyang ngayong buhay na 6 na biik. Ayan, ang sabi niya sa akin ay apat yung lalaki, 2 yung babae. Tekya, kumusta ka na? Oh, ito yung si Mama Pig Tekya. Oh, yun ang kanyang biik. Kalalaki na nga pala. So 2 linggo na halos na hindi ako bumisita. Bago ko nabisita ay ngayon pa lang. So nakakatuwa, kabubutsog na pala. So kaso yung basag ang kanilang dumi, dapat bilihan ito ng head start. Ah, may kulungan pa eh. Tekya, kumusta ka? Dito pa nag-ano yung isa eh. Nasaan kaya yung babae dito? Nagpuput-put ang iyong puwet. So papayuhan natin yung mag-asawa na bilihan ito ng head start para mas lumusog yung biik. At saka malamang nandun yung 2 babae, puro lalaki itong nakikita ko. Ito lalaki din eh. So ba't ganito kaya si Tekya? Parang medyo malalaki na nga. Ang lalaki na ng itlog. So ayan, pinadede muna natin yung mga biik. Malulusog pala yung mga babae. Ito yung babae ah. So ang 2 babae po dito ay pamimigay ulit natin sa ating project na Gibbon Back to. At meron na ditong nakalaan na bibigyan. Parang kumari at kumpari yata ng aking mga pamangkin. So sa mga naka-schedule ko dyan, wag naman kayo mag-alala dahil ngayong buwan ng June, sunod-sunod yung mga anak nating inahin at saka mga pabakto na nasa atin din proyekto, mga anak yon. Kaya huwag kayong mag-alala, this coming July malamang magkakaroon na din kayo ng biik na magmumula sa ating project. So nakakatuwa naman, nakaka-enjoy kahit pa paano. At least merong 6 na nabuhay. So dumala, ito nga ay 8 yung naging biik. So yung unang inilabas ay patay, tapos itong 6 na itong sumunod ay buhay. And then after ng 1 week, kaya pala yung inahin ay hindi kampante kasi meron pa palang isang biik sa loob ng tiyan niya. So salamat naman at nakasurvive. Tinuruan siya ng antibiotic hanggang sa 7 days, lumabas yung blotted na biik. So nakasurvive naman yung inahin, kaya thank you Lord. Ayan, so nagbigay na rin ng blessing. Hindi naman sila malulugi kasi meron na silang sariling inahin. Tapos meron pa silang matitirang 4 na biik. So sa ating mga Gibbon Back to owner diyan, huwag kayong mag-alala, ganito talaga ang magbubuyan. May umaanak ng marami, merong ganon. Pero sana naman ito ay 8. Kaya nga lang hindi pinalad na mabuhay yung 2 kasi dumalaga nga. Yun ang ating laging pinaiintindi at pinapaunawa sa ating mga back to owner na alagaang maigi, obserbahan yung ating mga alaga para sa time ng mga anak ay alam natin na gawa ng paraan kung lahat ay ma-survive, inahin man o biik. Yung inahin na kasi madali na eh, sanay na siyang mga anak, kaya hindi na natin masyadong alagain. So pag dumalaga, medyo nahihirapan ng iba owner o kaya hindi nagle-labor, ganon. So na-overdue. Pero ito okay naman siya. Ayan, survive na. May 6 na biik. 4 na lalaki, 2 babae na ipamimigay nga uli natin sa ating project. Kakatuwa naman, kalulusog na. Ito yung babae oh. Ayan. Nasaan pa yung isang girl? Naku, nagtago yata doon. Hello! Nakakatuwa naman itong biik na to.
Kaso wala nga dito yung mag-asawa, kaya ako na lang ang pumunta. Nandun sila sa gulayan eh. So hindi ko maistorbo. Yun. Doon ako kukuha ng pan-thumbnail. Ayun. Hindi kita. Matagal kasi akong hindi pumunta din eh. So after 2 weeks na yata ako nakabisita eh. Kalala ka na ng beka, ang itlog. Pag diyan iyo ang dalawa, o di may apat siya, tas solo ng inahin. Bago kanya pa yung inahin. Ako din kuya. Sabi ko nga pagka gusto nilang palitan. Mo ako nga. Sabi ko pag gusto nilang palitan, patabain niya yung inahin tapos ibenta. Oo nga. So papalitan uli ng dumalaga. O kaya naman pwede uli siya magsimula na ibenta niya to. Kumuha uli siya ng bakto sa akin, magsimula uli sila sa biik. Hoy, ako din. Ano din daw ho, isang... Ipila mo din ako. Yan, nahingi rin. O, Gusto sige. mo rin. Sino mag-aalaga naman? Ako. Eh, ikaw nga Hindi na ako naalis. Manila girl na. Hindi na. Hindi na. Hindi. May nagtatae. Meron nga, basag ang dumi. Kaya ito malamang ay mabuti, malilig sa'yo, malulusog. O kailangan mawawala yan. Dahil alam nyo ga kung bakit nagtatay siya, sobrang init. Oo nga. Mainit yung panahon, tapos sila idedede. Halos yung dede ng inahin, mainit din. Kaya yun ang dahilan. Pero Malulusog naman. malulusog naman. Mabuti hindi yung mga tirik ang balahibo, tapos yung parang lungkuyain. Hindi naman, malilig siya. Yan yung mga 2 araw lang ganyan, mawawala din naman yan. Pag hindi pa nawala, sasabihin ko doon sa mag-asawa na bumili sila ng Dapat ng inahin. head start. Itong inahin, sabi ko nga, dapat dagdagan ito ng pakain lagi para tumaba at ng makondisyon pagka winala yung biik. Pag hindi papalitan, so after mga 2 weeks siguro, maglalandi na ulit siya. Pwede na ulit pabulugan. Kaya lang, pag ganitong payat, nakakaawa naman. So kailangan i-kondisyon nila. So ayun, yun daw, babaeng yun ay gusto rin. So bibigyan, hindi. Kailan? Kadami kong mga anak ngayon John, Ah, saka sige. bakto, saka yung aking mga inahing baboy. Ang buntis ko ay Ah, 5. Yeah, marami akong inahing baboy na anak ngayon John. Sunod-sunod. Kaya lang Hindi, ito, ang dami mo na kuyang pabakto. marami na. Tapos ngayon itong 2 dito ay Kaya nga. parang Pagka halimbawa, yan parang sabi ganyan. nila Ilang buwan mo kinukuha? Pagka ganyan nakapanganak na. iwawalay muna din nila. Aba, Mm. nung ibinigay ko kaya ang bakto halos lilitsunin na. Kaya dapat ganun din nila. Laki. Hindi, pati yan di ikukondisyon nila, iwawalay sa inahin. Pag yung nakain naman at saka naikulong na ng halos 3 linggo, pwede na kuhanin ng may bakto. Tapos ibibigay mo naman sa iba. Mm. Parang alam ko yung mga kumpare nilang nagtatrabaho din doon sa gulayan ang kukuha. Oo. Yung 2, kaya sa kanila mapupunta. So good luck sa mga taga Sampo yung May 2 kumpare. alaga ako, sinauli ko na. Bakit? Sabi ko ayoko ng gusto bakto. Lugi naman ako ng lugi. Sa iwi, dapat talaga Sa bakto. iwi. Alam mo ga kung bakit? Laki ng kapital. Kaya Tapos mga naanak kababoy, lang ng ang- 2. Ang maganda kasi sa bakto, Pag yung nakatukan- kaunti mong pera naiipon mo doon Yun sa nga. inahin. Hindi po ako sa nagyayabang kung napanood doon sa aking video yung aking si Mama Pig Jengay. Para siyang dumalagang baka nung binili kasi hindi nagbuntis, nagmatsura siya. Pero naibenta namin ng 27k. Tapos yung may-ari bumili kami ng tig 18k. Oh, di ba meron pa siyang 9k. So back to ulit pero dumalaga na ulit yung aming binili. Sa laki. Pero mo 27k, 30k nga ang presyo namin doon. Namumurahan pa kami sa 27k doon sa pinalaki niyang iyon. O di ba, tubong-tubo pa naman at merong bago na ulit kapalit. Hindi ko pa lang ulit i-vlog. So yun mga kababay, thank you for watching. Takoy uwi na rin dahoy pagre-reserve.